Hey guys! Paborito nyo rin po ba itong ensaymada? Nako, alam nyo ba na pwedeng-pwede ka na rin gumawa nito kahit wala kayong oven. Dahil yung masarap na ensaymada na nakikita nyo po sa harapan ninyo ay niluto ko lamang po yan sa kawali. Pero kita nyo naman, achieve na achieve pa rin. So tara, simulan na po natin. Sa isang tasa nga po ay naglagay po ako dyan ng warm water, yeast, asukal at ito nga pong isang kutsara ng butter. So atin lamang po yung hahaluin hanggang sa ma-dissolve po itong ating yeast at naglagay rin po ako dyan ng konting asin. Pagkatapos po niyan ay naglagay na po ako dito ng isang tasa ng all-purpose flour. Kung meron po kayong bread flour ay yun po ang gamitin ninyo, pero sa kagaya ko pong wala ay ito na lamang pong all-purpose flour ang aking ginamit. At para po sa pagkapantay nitong ating pinakang dough, mas maganda po kung mamasahin nyo ito gamit ang ating kamay. So masahin lamang po ito at bali minasa ko po ito sa loob ng 3 minuto hanggang 4 na minuto siguro yun. Yun lamang naman po ang medyo matrabaho dito, yung pagmamasa. At kapag nakikita nyo po na maganda na yung ating dough, yung parang makinis na siya, na parang elastic na, ay pwede nyo na pong tigilan ang pagmamasa diyan. So akin po yung binilog at ito po ay hahatiin ko sa 4 po na piraso. Bali ngayong araw po ay kasarapang laki lamang po ng ensaymada yung ating lulutuin. Dahil nga po sa kawali natin ito lulutuin, mas maganda yung kasarapan lamang ang laki para naman sigurado pong lutong-luto yung ating ensaymada. So akin lamang po yung pinlat at pinahaba po ng papaganyan at maglalagay po ako dito ng margarine. Kung wala naman pong margarine ay pwede na rin po yung butter. Tapos iro-rolyo po natin yan ng papaganyan. So ayan, paulit-ulit lamang po yung ating gagawin. At kapag na-fold nyo na po lahat ay atin po muna yung hahayaan sa loob ng 20 minutes. Kaya naman kung naiibig ka na or namimiss mo ng kumain ng ensaymada, subukan nyo na rin pong gumawa nito dahil kung wala naman po kayong yeast, ay pwede rin naman po yung baking powder. So ayan, after 20 minutes nga po ay akin na po itong iro-rolyo ng papaganito po. Katulad po ng nakasanayan natin sa ensaymada. So ayan, paulit-ulit nyo lamang din po yung gagawin na talaga namang napaka-easy lang naman pong gawin. At saka isa pa, super nag-enjoy ako sa pagro-rolyo or pagbibilog ng papaganito. So ayan, diba, itsurang ensaymada na. At after po nyan ay hahayaan pa po ulit natin yan sa loob ng 30 minutes. At nung malapit na nga pong matapos yung 30 minutes ay nagpainit na po ako ng kawali. Bale, nilagyan ko po ito ng parchment paper para naman po hindi ganoon kabilis masunog. Kumbaga may nakaalalay pa rin. So atin po itong ilulutuin sa mahinang apoy lamang at sa kasamaang palad ay hindi ko na po napakita sa inyo yung pagbabaligtad ko nito. Dahil hindi ko po pala napindot yung record. At kung mapapansin nyo nga po ay medyo natusta itong isa. Pero yan lang naman po. Siguro po mas mainit sa parting yun. Bali ito nga po pala ay 4 na beses ko pong binaligtad sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. So yan po atin munang palalamigin at habang pinapalamig ko po ay nagmix na po ako sa isang tasa ng margarine at asukal. Bale ito po yung ating ilalagay sa pinakang top ng ating ensaymada. Haluin lamang pong mabuti, then kapag malamig na po yung ating tinapay ay pwede na po natin itong ipahid dun sa pinakang ibabaw. Ang kinaibahan nga lamang po ng ensaymada na luto sa kawali ay hindi po paumbok yung ibabaw or hindi yung nakausbong yung ibabaw ng ating ensaymada. Kasi nga po sa kawali po natin yan niluto at kailangan po talaga natin yang bali-baligtad din. Kaya flat din yung pinakang ibabaw niya pero okay lang po yun. Hindi po yun makakabawat sa sarap ng ating ensaymada. So ayan, after ko nga po malagyan ng margarine na may asukal ay nilagyan ko rin po ng keso. Syempre po para mas espesyal at kitang-kita nyo naman. Kahit luto lang sa kawali itong ating ensaymada, achieve na achieve pa rin. Ang sarap nung niluto sa oven na nabibili natin. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ating recipe ngayong araw, pakipusuan nyo na po ito. And mag-like and follow ka na rin po dito sa aking page kung hindi ka pa po naka-follow. And syempre po mag-comment na rin po kayo ng I love ensaymada sa kawali. Serve and enjoy!